Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1395-1.4K. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa di kalayuan, ang tumatakas na Twilight Valley at Wuheng, ang tumutugis kay Yovan, at ang dalawa pang half-step na Godlords ay natulala din. Ano sa mundo ang nangyari ngayon? Naalarma na tanong ng Ancient God Ice Jade. Kagigising lang ni Francis at walang kakayahang lumaban. Tila ang pag-atake ng Ancient God Destruction Flow ay malapit nang mawala sa kanya. Gayunpaman, biglang nawala ang madilim na ilog ng pagkawasak na iyon na parang isa lamang ilusyon. Kahit na ang isang taong may karanasan ng sinaunang Diyos na si Ice Jade ay hindi makakaunawa sa nangyari ngayon. Twilight Valley, sabi ko kanina, may kakaiba sa batang iyon. Ang fragment ng ancestral artifact na ipinadala. Tunay na may isang bagay na hindi karaniwan, ngunit ano ba ito sa mundo? Maging ang Twilight Valley ay medyo nalilito. Siya ay tinutugis, kaya hindi niya masyadong binibigyang pansin ang sitwasyon ni Francis. Ang mata ng batang iyon. Ang titig ni Yovan ay sobrang dilim at madilim. Nang gamitin ni Francis ang kanyang eye bloodline technique para i-neutralize ang pag-atake ng Ancient God Destruction Flow, naramdaman ni Yovan na bahagyang nanginginig ang kanyang bloodline ng Ancient Race. Ang sinaunang lahi ay ang numero 1 linya ng dugo ng 10,000 lahi. Dahil sa hindi maipaliwanag na panginginig nito, hindi mapalagay si Yovan, at gusto niyang agad na alisin si Francis. Matapos gamitin ang origin energy para paalang bisa ang pag-atake ng Ancient God Destruction Flow, agad na naramdaman ni Francis na mas malinaw ang kanyang ulo. Ang pagkahilo at pagsabog ng sakit ay mabilis na nawala, at ang kanyang isip ay dahan-daang bumalik sa normal, ang kanyang buong pagkatao ay lumilitaw na mas masigla. Marahil dahil nakaipon ako ng masyadong maraming origin energy sa origin dimension ko, kaya pagkatapos na ilabas ang lahat, mas gamaan ang pakiramdam ko, pagtatapos ni Francis. Kung ito talaga ang nangyari, kung gayon ang eye bloodline technique na iyon ay gumastos ng napakalaking halaga ng origin energy. Gayunpaman, ang kapangyarihan nito ay naaayon sa presyo nito. Tatawagin ko itong God ay Illusory Oblivion. Ngumiti si Francis. Ang epekto ng eye bloodline technique na ito ay katulad ng God Eye Disintegration, ngunit ang kapangyarihan ay nasa isang bagong antas. Ito ay imposible. Sa malapit, umaalingaw-ngaw ang Ancient God Destruction Flow sa hindi paniniwala. Walang imposible. Malamig na bamantong hininga si Francis nang lumitaw ang isang pares ng gininto ang pakpak sa kanyang likod. Ngayon ay ganap na siyang gumaling, at ang lahat ng kanyang lakas ay magagamit niya sa gusto niya. Thuish. Nagtransform ang kanyang katawan sa isang stream ng liwanag habang siya ay bumaril patungo sa Ancient God Destruction Flow. Bagamat siya ay nasa space ceiling array, kahit na walang space intent, nakakagalaw pa rin si Francis ng napakabilis. Chaos Origin Divine Feast. Inipon ni Francis ang kanyang divine power at pinakawala ng isang kamao ng Dark Silver Chaotic Energy. Ang magulong enerhiya ng kamao ay napapalibutan ng kakaibang lumalamon na aura na umuubos sa nakapalibot na enerhiya ng oras upang palakasin ang sarili. Ang kamao na ito ay sadyang hindi maiiwasan, ito ay itinulak ng time intent sa hindi kapani-pani walang bilis, na nagpaparamdam sa Ancient God Destruction Flow na parang wala sa singkang oras at espasyo. Kaboom! Ang Ancient God Destruction Flow ay napaatras ng kamao, isang patak ng dugo ang tumulo sa kanyang mga labi. Anak, papatayin kita. Pinunasan ng Ancient God Destruction Flow ang dugo at galit na tumitig. Hindi niya inaasahan na ang mahinang si Francis ay makakabawi ng ganoon kabilis at nahuli siya sa kawalan. Sa sandaling ito, Moo! Ang maliksi na figure ng isang pusa ay lumukso mula sa isang anino, isang dagger na natatakpan ng mga pilak na rune sa kanyang paa na nagpakawala ng malamig at masamang talim ng enerhiya sa Ancient God Destruction Flow. Swoosh! Ang malamig at masasamang talim ay bumulusok sa dibdib ng Ancient God Destruction Flow. Ang napakalamig na enerhiya ay agad na nagsimulang kumalat sa kanyang katawan, na naging sanhi ng hindi sinasadyang panginginig ng kanyang kaluluwa at kadugo. Alab ng kidlat ng tribulation ay
Si Francis ay nagpalipat-lipat ng enerhiya ng Tribulation Lightning at agad na nagpaputok ng isang baluktot na apoy ng kidlat. Kakrak! Ang apoy ng kidlat ay nag-alab sa kaluluwa ng Ancient God Destruction Flow. Sa sandaling ito, ang yelo, apoy, at kidlat ay nagdudulot ng kalituhan sa kanyang katawan, dahilan upang ang kanyang mukha ay umikot sa sakit. Siya ay nasugatan ng husto, at sa mga pag-atake ni Francis at ng maliit na pus ang magnanakaw, lalo siyang nanghina. Thuish. Sa sandaling ito, dumating ang sinaunang Diyos na si Casper at sinaunang God Resplendence at sinalakay ang daloy ng pagkasira ng sinaunang Diyos. Magtulungan tayo at patayin ang taong ito. Nag-message si Francis. Sa pamamagitan lamang ng unang pagpatay ng isang kalahating hakbang na Diyos Panginoon maaari nilang iikot ang labanan. Hindi, ikaw. Nagsimulang magpanik ang nasugatan na Ancient God Destruction Flow. Hindi maganda. Kung magpapatuloy ito, ang Ancient God Destruction Flow ay nanlamig ang mukha ni Ancient God Ice Jade. Mula nang magising si Francis, nagsimula siyang magbigay ng kakaiba at hindi maarak na pakiramdam. At naroon din ang maliit na pus ang magnanakaw at ang maraming kakaibang pamamaraan nito, pati na rin ang Ancient God Resplendence at Ancient God na si Casper. Malaki ang posibilidad na mamatay ang Ancient God Destruction Flow dito. Mabuti. Umiikot na ang tubig. Ang Twilight Valley ay medyo natuwa at tumingin ng may pagpapahalaga kay Francis. At ang bloodline energy ni Joven ay mas mahina kaysa dati. Hindi na siya dapat tumagal ng mas matagal. Si Wuheng ay gumagawa din ng ilang kalkulasyon. Damn! Francis! Heaven's Legacy Cat! Ang mga mata ni Joven ay may bahid ng galit habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Kung hindi dahil sa biglaang paggising ni Francis, maaaring natapos na niya ang mga bagay sa ngayon. Swish! Biglang naglabas si Joven ng isang test tube na kasing laki ng daliri sa pag-iisip, binasag niya ito isang ginto at pilak na likido ang damaloy sa kanyang bibig. Ay hindi. Ngumisi si Wuheng. Nakita na niya ang eksenang ito noon, kaya natural na naiintindihan niya ang ibig sabihin nito. Makalipas ang ilang sandali. Boom! Ang napakalaking katawan ni Joven ay sumabog na may nangingibabaw at magiting na bloodline energy, at tila bumalik siya sa kanyang pinakamataas na kalagayan. Ang sinaunang Diyos na si Ice Jade at sinaunang Diyos na si JLC ay labis na pinigilan sa parehong linya ng dugo at kaluluwa kung kaya't sila ay nasa bingit ng pagpapatira pa. Bees. Swoosh. Itinaas ni Joven ang kanyang dalawang kamay, at nagsimulang kumalat ang mga ginto at pilak na sinulid, na naglalabas ng mapanganib na enerhiya na nagpapanginig sa puso ng isang tao. Anong nangyayari? Bumawi na ang kanyang bloodline energy. Nagulat si Twilight Valley. Hindi maganda. Napansin niya ang sitwasyon at malamang na plano niyang mabilis na tapusin ang labanan na ito. Si Wuheng ay labis na nag-aalala. Sa sandaling ito, ang enerhiya ng bloodline ni Joven ay bumalik sa sukdulan nito, at tila naghahanda siyang gumamit ng ilang lihim na sining. Ang kapangyarihan ng sinaunang lahi ay hindi kapani-paniwalang malakas. Kung gagamitin ang kapangyarihang ito para sa ilang lihim na sining, mahihirapan ang Wuheng at Twilight Valley na harangan ito. Oras na pagpapatupad. Giant God Finger. Sa kritikal na yugtong ito, pareho nilang ginamit ang kanilang pinakamalakas na pag-atake upang subukang hadlangan si Joven, o hindi bababa sa pag-agaw sa kanyang bloodline energy. Boom! Bang! Bumagsak! Ang dalawang half-step na Godlords ay hinabol si Joven sa kanilang mga pag-atake. Mukhang inaasahan na ito ni Joven at na-activate na niya ang kanyang Ancient God Devil Body para labanan ang mga pag-atake. Buzz! Bees! Isang napakalaking ginto at pilak na ulo ang nagsimulang mabuo sa ibabaw ng mga kamay ni Joven, na naglalabas ng nakakapanglangit na sinaunang enerhiya. Ano ito? Ang sinaunang Diyos na si Ice Jade at sinaunang Diyos na si JLC ay nagsimulang manginig sa takot. Nang makita nila ang mga mata ng ginto at pilak na ulong iyon, halos likas nilang naramdaman na ito ay isang walang katulad na Diyos Diablo mula noong sinaunang panahon na nakatingin sa kanila. Hindi maganda. Mahihirapan tayong harangan ang pag-ataking ito. Namutla agad ang Twilight Valley. Nang magsimulang magkaroon ng lakas si Joven para sa pag-ataking ito, nakaramdam siya ng takot na lumitaw sa kanyang puso. Tumakbo.
Naramdaman din ni Wuheng ang kakilakilabot na enerhiya sa ginto at pilak na ulong iyon. Swoosh swoosh. Nagsimulang tumakas ang dalawa sa malayo. Ang isang mahabang distansya ay maaaring magpahina sa pag-atake na ito sa isang tiyak na lawak. Pagdating ng panahon, kung gagamitin nila ang lahat ng kanilang kapangyarihan, baka mablock nila ang pag-atake. Ha! Ignore Auntie. Nakita ni Yoven si Wuheng at Twilight Valley na tumatakas at mapang-uyam na ngumiti. Boom! Bigla niyang itinulak ang kanyang mga kamay pasulong, ngunit ang kanyang target ay hindi Wuheng o Twilight Valley. Si Francis iyon. Kinuha namin ang pain. Parehong natigilan ang Twilight Valley at Wuheng. Ang layunin ni Yoven ay hindi silang dalawa, ngunit ang grupo ni Francis sa kabilang panig ng larangan ng digmaan. Ang kapangyarihan ng sikreto ni Yoven ay magagawang paksain ang buong bahagi ng larangan ng digmaan. Boom! Ang lupa ay nanginginig ng matindi nang ang isang walang kapantay na mapangwasak na kapangyarihan ay biglang bumaba kay Francis, sinaunang Diyos na si Casper, at sinaunang God Resplendence. Nanginginig ang kanilang mga kadugo at naging hindi makagalaw. Bumaba ang napakalaking ulo ng ginto at pilak, ang bibig nito ay bumuka ng malapad at may napakalaking lakas ng pagsipsip. Sa sandaling ito, kahit na paglabanan ang kapangyarihan ng pagsipsip na ito ay hindi kapani-paniwalang mahirap, pabayaan ang pagtakas dito. Ay hindi. Ang mukha ng sinaunang Diyos na si Casper ay nanginginig sa takot. Maaaring sirain ng pag-atake ni Yoven ang langit. Imposibleng makatakas. Hindi. Ang kawalan ng pag-asa ay lumitaw sa mukha ni Ancient God Resplendence. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay isa siyang langgam na malapit ng durugan ng napakalaking bato na walang pag-asang mabuhay. Akin pa rin ang tagumpay. Bahagyang ngumiti si Yoven. Ang pag-ataking ito ay magagawang sirain si Francis, Ancient God Casper, Ancient God Resplendence, at maging ang Heaven's Legacy Cat sa lahat ng iba pang napatay, Wuheng at Twilight Valley ay hindi makakapantay. Napakalakas ng pag-atake. Ang ekspresyon ni Francis ay naging lubhang malungkot. God Eye. Illusory Oblivion. Lumitaw ang determinasyon sa kanyang mga mata habang ginagamit niya ang origin energy sa kanyang God Eye dimension. Tunay na malakas at hindi mapigilan ang pag-atake ni Yoven, ngunit natutunan ni Francis ang discarding ito mula sa sinaunang figure sa malawak at magulong larangang iyon. Sa ganoong kaima-himala at makalangit na kapangyarihan sa kanyang panig, paanong hindi niya susubukang lumaban? Buzz! Bees! Ang origin energy sa kanyang God Eye dimension ay mabilis na umagos palabas habang ang Dreamy Silver Ball ay patuloy na naglalabas ng Dreamy Mist. Ang kaliwang mata ni Francis ay patuloy na nagbabago ng kulay, at Dreamy Mist ay patuloy na umiikot palabas, naglalaho sa paligid ng mundo. Ang mga aksyon ni Francis ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Ito ay dahil ang pag-atake ng Ancient God Destruction Flow ay hindi maipaliwanag na naglaho sa ilalim ng eksaktong parehong mga pangyayari. Ha! Sa parehong antas, kahit na ang kapangyarihan ng 8 Great God Eyes ay walang magagawa sa sinaunang lahi, at gusto mong labanan. Haha! Agad na nagsimulang tumawa si Yoven. Hindi pinansin ni Francis si Yoven at patuloy na nag-iipon ng origin energy. Napakalakas ng pag-atake ni Yoven, at nag-aalala siya na, kung gumamit siya ng masyadong maliit na origin energy, ang pamamaraan ay walang epekto. Biglang, lahat ng bagay sa paningin ni Francis ay natabunan ng nakasisilaw at nakakamangha na liwanag, isang nakalalasing at panaginip na paraiso. Patayin! Nakatuon ang kaliwang mata ni Francis sa ginto at pilak na ulo. Bees. Isang kakaibang enerhiya ang bumalot sa ulo at nagsimulang tumagos dito bro-room. Papalapit na ang napakalaking ulo, nasa bingit ng lumunin ang lahat. Ngunit biglang, sa isang pop, ang ulo ay nagbago sa hindi mabilang na parang panaginip na mga bola ng liwanag at nawala. Ang umalingaw-ngaw na lupa ay naging nakamamatay pa rin. Sinaunang God Resplendence at sinaunang Diyos na si Casper, na naghihintay ng kamatayan, ang kanilang buong katawan ay basang-basa ng pawis, ay tulala, ang kanilang mga isip ay nag-short circuit. Sa di kalayuan, nalaglag ang panga ni Yoven at nanlilisik ang kanyang mga mata, baka sa kanyang mukha ang matinding di paniniwala. Ito. Imposible. 1396. Ang magulo at marahas na mundo ay biglang bumalik sa kalmado.
Nakahinga ng maluwag si Francis, isang masayang tingin sa kanyang mukha. Kahit na siya ay nag-iisip ngayon kung maaari niyang i-neutralize ang pag-atake ni Jovan. Nakaligtas na tayo. Nawala sa kanyang pagkatulala ang Ancient God Resplendence, at tumingin siya kay Francis nang may kumikinang na mga mata. Paano niya nagawa? Nagulat ang sinaunang Diyos na si Casper. Ngiyaw! Ang maliit na pasang magnanakaw ay tumalon sa balikat ni Francis at nagsimulang sumayaw na parang pinupuri ang lakas ni Francis. Sa malayo, iisipin na magkakaroon ng gayong mahimalang kapangyarihan. Si Wuheng ay tulala rin, ang kanyang isip ay nagugulo sa gulat habang nakatitig sa malayong Francis. Muli niyang naunawaan na, kahit na namanan niya ang lakas mula sa kanyang nakaraang buhay, maaari pa rin siyang maiwan ni Francis. Ito na kaya ang sukdulang lakas ng illusion daw. Ungol ng Twilight Valley. Ang sukdulang lakas ng illusion daw ay gawing realidad ang ilusyon at gawing ilusyon ang realidad. Paano ito nangyari? Paano nagawa ng batang iyon? Ang sinaunang Diyos na si Ice Jade ay natigilan, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Alam na alam niya kung gaano kalakas si Francis noon. Paano siya biglang lumakas? Bilasan mo at patayin ang daloy ng pagkasira ng sinaunang Diyos. Nag-message si Francis. Thuish. Ang munting pasang magnanakaw ang unang hamhampas, bumaril patungo sa daloy ng pagkasira ng sinaunang Diyos bilang isang kulay abong pilak na guhit ng liwanag. Swoosh! Isang malamig at masamang pilak na dagger ang bumulusok sa dibdib ng Ancient God Destruction Flow. Kasabay nito, ang sinaunang Diyos na si Casper ay umatake, ang kanyang mga palad ay nagpapadala ng walang katapusang stream ng time energy blades. Agad na nagsimulang sumigaw ang Ancient God Destruction Flow. Chaos Origin God Suppressing Seal. Nag-circulate si Francis ng napakalaking halaga ng Chaos Origin Divine Power sa isang napakalaking selyo ng magulong silver energy na durog pababa. Ang bulubunduking selyo ay napapaligiran ng kakaibang lumalamon na enerhiya na umuubos ng iba't ibang uri ng enerhiya sa lugar upang palakasin ang sarili. Boom! Bang! Bumagsak ang selyo ng turbid silver energy. Ang napakalaking at mabigat na kapangyarihan ay naging sanhi ng matinding panginginig ng katawan at kaluluwa ng Ancient God Destruction Flow, at paulit-ulit siyang samuka ng dugo. Bees! Ang enerhiya ng Twisted Chaos Origin ay nagsimulang lumunin ang kanyang katawan at kaluluwa, unti-unti. Hindi. Gustong lumaban ng Ancient God Destruction Flow, ngunit nasugatan na siya ng husto at hindi na kayang lumaban. Pagkalipas ng ilang sandali, ang Ancient God Destruction Flow ay ganap na patay. Hindi ba't sinabi mo na ang sino man sa parehong antas ng iyong sarili, kahit isa sa 8 Great God Eyes, ay walang magagawa sa iyo? Bahagyang ngumiti si Francis kay Jovan. Ikaw. Nalukot ang mukha ni Jovan habang nagpupumilit na sumagot, ngunit hindi siya makasagot. Kahit na ang eye bloodline ni Francis ay sobrang kakaiba, lahat ng eye bloodline sa mundo ay nagmula sa God Eyes. Walang depensa si Jovan. Bilang karagdagan, nakakonsumo siya ng espesyal na dugo na nagbigay daan sa kanya na mabawi ang kanyang bloodline energy at magpakawala ng malakas na pag-atake, ngunit ang pag-ataking ito ay na-neutralize ng isang rank 9 Ancient God. Hindi mapigilan ni Jovan na ma-depress. Pero miyembro ka ng Heaven's Legacy Race. Hindi ka namin gustong masaktan. Biglang iniba ni Francis ang paksa. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng pagkataranta at pagkalito sa lahat. Anong problema ng batang ito? Nagsusumite. Ang sinaunang Diyos na si Ice Jade at sinaunang Diyos na si JLC ay parehong namangha. Kakaiba rin ang tingin ni Wuheng kay Francis, hindi alam kung ano ang pinaplano niya. Anong ibig mong sabihin? Diretsong tanong ni Jovan. Ang paggising ni Francis, ang kanyang pag-neutralize sa lihim na sining ni Jovan, at ang kanyang pagpatay sa Ancient God Destruction Flow ay tunay na nagpababa sa mga pagkakataong manalo ni Jovan, na nagpapataas ng bilang ng mga variable para sa darating na labanan. Ngunit kung bawiin ni Francis ang lahat ng mag-isa, si Jovan ay may 100% pagkakataon na manalo. Gayunpaman, mayroon siyang matinding pagnanais na patayin ang tinek sa kanyang tagiliran na si Francis pati na rin makuha ang Heaven's Legacy Cat.
Bilang isang makapangyarihang miyembro ng Heaven's Legacy race na nagtataglay ng lakas ng Ancient Race bloodline, talagang kailangan niya ng rank 9 Ancient God para umatras bago siya makakuha ng tagumpay. Kung malalaman ito ng kanyang amo o ng iba pang miyembro ng kanyang lahi, mahihiya siyang ipakita ang kanyang mukha. Ngunit si Francis ay talagang masyadong kakaiba. Talagang kaya niyang i-neutralize ang kanyang enerhiya ng sinaunang lahi. Naging sanhi ito ng tahimik na pag-iisip ni Jovan. Habang tumahimik si Jovan, hindi na makaupo ang mga miyembro ng Light Race. Kung umatras si Francis, sila ang haharap sa kapahamakan. Paumanhin, Sirs of the Light Race. Isa lang akong ordinaryong rank 9 Ancient God habang ang Heaven's Legacy race ay ang 3rd ranked race. Humingi ng tawad si Francis sa Light Race. Ito. Saglit, hindi alam ng Twilight Valley ang isasagot. Sa katunayan, ang Heaven's Legacy race ay nasa ikatlong pwesto sa 10,000 Ancient Races, isang mythical race na responsable din sa pagkawasak ng Light Race. Bilang rank 9 Ancient God, si Francis ay talagang hindi na kailangang lumaban hanggang kamatayan sa Heaven's Legacy race. Bukod dito, si Francis ay nagpakita ng abnormal na lakas, at si Jovan ng Heaven's Legacy race ay malaki ang posibilidad na makipag-ayos kay Francis. Meow meow. Ang munting pasang magnanakaw ay agad na nagsimulang kumilos sa Twilight Valley at sa fragment ng ancestral artifact. Ano? Gusto mong ipasa ko sa iyong amo? Ang fragment ng ancestral artifact ay lumitaw na nagulat. Ang maliit na pasang magnanakaw ay gumawa ng panukalang ito ng mas maaga, ngunit ang fragment ng ancestral artifact ay hindi man lang gaanong nagbigay pansin sa mga Lord, lalo pa sa mga sinaunang Diyos. Ngunit ngayon, ang fragment ng ancestral artifact ay hindi maiwasang tumingin muli kay Francis. Ito. Ang Twilight Valley ay agad na hindi nakapagsalita. Wala silang relasyon kay Francis o sa Giant God race at hindi sila nagbigay ng kalamangan. Talagang hindi na kailangan para sa kanila na ilagay ang lahat sa linya para tulungan ang Light Race. Ngunit ang fragment ng ancestral artifact ay nagbantay sa lugar na ito sa buong panahon at nakatuon sa Light Race. Paano niya maipapangako ang fragment ng ancestral artifact sa isang bagay na tulad nito? Manem. Napakunot ang noo ni Jovan nang maramdaman niyang may mali. Biglang kumislap ang mga mata niya. Naunawaan niya. Si Francis ay walang planong makipagkompromiso sa kanya, sa halip ay may balak siyang manloko ng isang bagay mula sa Light Race. Ngunit sa sandaling ito, biglang nagsalita ang fragment ng ancestral artifact, Francis, hanggat tinutulungan mo kaming talunin ang mga taong ito, handa akong pagsilbihan ka. Ang ancestral artifact fragment ay handang maglingkod kay Francis, ngunit hiniling nito na si Jovan at Ancient Soul Hall ay unang talunin. Ancestral artifact fragment, sumasang-ayon ako sa iyong kahilingan. Nagpakita si Francis ng kaaya-ayang sorpresa na may halong pakikibaka, na para bang nahihirapan siyang labanan ang napakalaking toksong ito at sa wakas ay nagpa siya na sumang-ayon. Ngiyaw! Ang munting pasang magnanakaw ay ngumisi na para bang ipinagdiriwang ang tagumpay ng isang plano. Haha, really laughable. Parang akala mo mananalo ka talaga. Biglang nagsimulang tumawa si Jovan. Napagtanto lang niya na, kahit na nagawang i-neutralize ni Francis ang kanyang kapangyarihan, kailangan itong maging malaking halaga para kay Francis. Katatapos lang ni-neutralize ni Francis ang kanyang sikretong sining, at hindi siya naniniwala na mapapatuloy ni Francis ang paggamit nitong misteryosong eye bloodline technique. Thuish. Pagkatapos sabihin iyon, si Jovan ay kinasuhan si Francis. Ibigay mo ang iyong buhay. Ang ekspresyon ni Jovan ay naging malupit at malamig, ang kanyang katawan ay namumula na may layuning pumatay. Hindi maganda. Pigilan mo siya. Agad na umangkas sina Wu Heng at Twilight Valley. Ang kanilang pangunahing pag-asa sa pakikitungo kay Jovan ay si Francis. Walang pwedeng mangyari sa kanya. Swoosh swoosh. Medyo mas mabilis ang Twilight Valley. Mabilis niyang nilapitan si Jovan at pinakawalan ang isang talon ng enerhiya ng oras kasama ang fragment ng ancestral artifact. Ang talon ng enerhiya ng oras na ito ay hindi pinansin ng lahat at direktang lumitaw sa likod ni Jovan. Boom! Sa isang pag-iisip mula kay Jovan, isang ginto at pilak na daloy ng liwanag ang bumagsak mula sa kanyang likuran at bumagsak sa talon ng enerhiya ng oras, na nilipol ito.
Samantala, patuloy niyang hinabol si Francis. Si Francis ay natural na hindi lamang maghihintay na mapatay ni Jovan. Thuish. Ang mga gintong pakpak sa kanyang likod ay nagsimulang mabilis na gumalaw, at siya ay nawala sa isang bahid ng gintong liwanag. Sa totoo lang, talagang gumugol si Francis ng napakalaking lakas para sa God ay illusory oblivion na iyon. Bukod sa malinaw na dahilan, ang play na ginawa niya kasama ang munting pause ang magnanakaw ay para bigyan din siya ng oras para mabawi ang origin energy. Patayin muna si Francis. Umungol si Jovan. Swoosh! Swoosh! Ang dalawang half-step na Godlords of Ancient Soul Hall ay agad na lumipat. Chaos Origin Divine Feast. Habang tumakas si Francis, naglabas siya ng ilang kamao ng magulong silver energy. Samantala, umalis sina Wuhing at Twilight Valley para tugisin si Jovan. Time Slash. Ikinaway ng Twilight Valley ang fragment ng ancestral artifact na lumilikha ng mahaba at manipis na talim ng malakristal na puting liwanag sa hangin. Thuish. Ang talim na ito ay ilang libong talampakan ang haba habang sumasakit ito sa kalawakan. Bago pa man ito tumama, nilamon ng malakas na time energy si Jovan at ang dalawang half-step na Godlords, na naging dahilan upang bumagal sila. Damn you! Light Rays. Nagdilim ang ekspresyon ni Jovan. Ang Light Rays ay nireranggo sa ikapito sa 10,000 sinaunang karera at napakahirap harapin. Ngunit nagawa ni Francis na i-neutralize ang kanyang mga pag-atake, kaya kailangan muna niyang patayin si Francis. Kung hahayaan niyang gumaling si Francis, magkakaroon siya ng mas malaking problema sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, si Francis ay nagtataglay ng makapangyarihang space-time intent at nagkaroon ng space-time robe, isang pinakamataas na kalidad na divine artifact, na ginagawa siyang isa sa pinakamabilis na tao dito. Break. Biglang huminto si Jovan at iwinagayway ang kanyang palad, na basag ang napakalaking talim ng liwanag. Matapos harapin ang pag-atake ng Twilight Valley, hindi na nagpatuloy si Jovan sa paghabol. Tahimik siyang lumutang sa hangin, naglalabas ng malupit at mapang-uyam na aura. Swish! Isa pang test tube na kasing laki ng daliri ang lumitaw sa kanyang harapan, ginto at pilak na dugo ang umaagos sa loob. Nang makita ang test tube na ito, lahat ay napangiti sina Wuheng, Twilight Valley, at Francis. Ang dugo sa mga test tube na ito ay hindi lamang nagbigay daan kay Jovan na mapanatili ang kanyang enerhiya ng sinaunang lahi, ngunit pinahintulutan din siyang sumabog ng mas malakas. Tapos na. Bahagyang ngumiti si Jovan. Ang pag-atake na kanyang pinakawalan noon ay na-neutralize ni Francis. Sa pagkakataong ito, pagkatapos uminom ng likidong ito at magpakawalan ng isa pang pinakamataas na pag-atake, ang kanyang target ay hindi si Francis, kundi si Wuheng at Twilight Valley. Kung kaya niyang patayin ang isa sa kanila, tapos na ang lahat. Hindi. Pigilan mo siya. Agad na umungol ang Twilight Valley. Ang nakapangangilabot na kapangyarihang inilabas ni Jovan pagkatapos inumin ang likidong ito ay hindi isang bagay na maaaring hadlangan niya o ni Wuheng. Paano ito? Ang Heaven's Legacy Race ay talagang mahirap harapin. Malungkot ang ekspresyon ni Francis. Sa labanang ito, ang pinakakakilakilabot na tao ay hindi ang sinumang half-step na Godlord, hindi rin ang reincarnated na si Wuheng o ang muling nabuhay na Light Race expert, kundi ang pinakamataas na rank 9 Ancient God mula sa Heaven's Legacy Race. At talagang walang kakayahan si Francis na i-neutralize ang isa pa sa mga kakilakilabot na pag-atake ni Jovan sa oras na ito. Boom! Ang mga pag-atake ni Wuheng at Twilight Valley ay umusbong patungo kay Jovan, ngunit si Jovan ay biglang napalibutan ng isang hadlang na binubuo ng ginto at pilak na liwanag. Anumang atake na bumangga dito ay agad na gumuho at manghihina. Kumapit ka. Basag. Nabasag ang test tube, damaloy ang ginto at pilak na dugo sa bibig ni Jovan. Ay hindi. Lumamlam ang ekspresyon ni Wuheng. Ngayong nainom na ni Jovan ang likidong ito, ang kanyang lakas ay aabot sa hindi pa nagagawang antas. Maging siya ay parang gusto ng umatras ngayon. Paano naging ganito? Pakiramdam ng sinaunang God Resplendence at sinaunang Diyos na si Casper ay naging madilim na ang mundo. Kakalabas lang nila sa dilim bago muling ibinalik. Hindi ito papayagan. Isinaaktibo ni Francis ang kanyang kaliwang mata at tumutok kay Jovan.
God ay illusory oblivion. Inipon ni Francis ang lahat ng origin energy na kaya niya sa kanyang kaliwang mata. Buzz. Bees. Patong-patong ng mapangarapin na ambon na tumago sa mundo. Sa isang iglap, lahat ng nasa paningin ni Francis ay natabunan ng panaginip at magagandang kulay. Iyon ay nanlamig ang tingin ni Francis. Nakita niya ang kakaiba at parang panaginip na likido sa bibig ni Jovan na umaagos sa kanyang lalamunan. Ikaw pala. Patayin para sa akin. Itinuon ni Francis ang kanyang mga iniisip sa likidong iyon na natatakpan ng panaginip na liwanag. Whoosh! Ilang sandali pa, gumuho ang kakaibang likidong iyon at nawala. Bumalik sa normal ang paningin ni Francis. Dinila ni Jovan ang kanyang mga labi at sumigaw sa alarma. Anong nangyari sa gamot na ininom ko? 1397. Talagang gumana. Tuwang-tuwa si Francis. Siya ay gumagawa lamang ng isang pagtatangka, hindi inaasahan na ito ay talagang magtatagumpay. Kailangang mapagtanto ng isang tao na si Jovan ay mayroon pa ring depensa ng enerhiya ng sinaunang lahi sa paligid niya, at ang isang bagay sa kanyang bibig ay maaaring ituring na bahagi ng kanyang katawan. Kahit na wala ang space ceiling array, mahihirapan si Francis na alisin ang likidong iyon sa bibig ni Jovan gamit ang spatial shift. Ang kapangyarihan ng sinaunang lahi ay maaaring madaling masira ang time energy ng light rays, lalo pa ang spatial shift ni Francis. Ngunit ang God ay illusory oblivion ay nagtagumpay na makapasok sa katawan ni Jovan at maalis ang likidong iyon. Anong nangyayari? Napatingin ang lahat kay Jovan. Inaasahan nila na si Jovan ay tumatawa ng malakas habang inilalabas niya ang kanyang napakalaking enerhiya ng sinaunang lahi, ngunit sa sandaling ito, siya ay may gulat na galit. Jovan, anong problema? Ang sinaunang Diyos na si Ice Jade at sinaunang Diyos na si JLC ay naalarma na tumingin kay Jovan. Inaasahan nilang sisubog ng malakas si Jovan pagkatapos uminom ng gamot, ngunit wala mula kay Jovan. Francis. Biglang lumingon si Jovan kay Francis, ang kanyang mga mata ay bumubuga ng apoy. Naghahanda ang lahat na tumakas ngayon lang, na tanging si Francis ang nakatutok sa kanyang kaliwang mata sa kanyang katawan at ginagamit ang misteryosong eye bloodline technique na iyon. Sa simula, hindi niya ito binigyang pansin. Hindi niya akalain na ang eye bloodline technique ni Francis ay makakalusot sa kanyang mga depensa at mawala ang gamot na kakainom niya nang hindi niya napapansin. Ito ay hindi maaaring. Ang ekspresyon ni Jovan ay medyo nabalisa. Nauna nang na-neutralize ni Francis ang nakamamatay na pag-atake na ginugol niya sa pag-iipon ng enerhiya, at ngayon, ginawa pa niyang mawala ang kanyang gamot. Bukod dito, iyon ang kanyang huling tubo ng gamot. Flush! Nang maisip niya ito, agad na samuka ng dugo si Jovan. Mula nang magsimula siyang magtanim ay hindi pa siya nakaranas ng ganoong pagkawala sa kamay ng isang tagalabas. Ginawa ng batang iyon. Ang Twilight Valley ay hindi maiwasang mapasulyap kay Francis. Naramdaman niya ang isang malakas na sinaunang enerhiya at isang pulso ng eye intent mula sa kaliwang mata ni Francis kanina. Magandang trabaho. Bahagyang ngumiti si Wu Heng. Francis, dudurugin ko ang bangkay mo. Biglang umungal si Jovan, at sinumpa niya si Francis na may bahid ng kabaliwan sa kanyang mukha. Paulit-ulit na sinira ni Francis ang kanyang mga plano. Isinantibi ni Jovan ang fragment ng ancestral artifact at ngayon ay nakatutok sa pagpatay ni Francis. Bilisan mo at pigilan mo siya. Agad na sumigaw ang Twilight Valley, at pagkatapos ay kinasuhan niya si Wu Heng. Si Francis ay isang malaking contributor sa labanang ito, ang kanyang kakaibang eye bloodline techniques ay patuloy na dinadala sa araw at oras. Hindi siya maaaring payagang patayin. Time slash. Ikinaway ng Twilight Valley ang fragment ng ancestral artifact, na lumilikha ng mahaba at manipis na talim ng malakristal na puting liwanag sa hangin. Ngunit nang ang talim na ito ng malakristal na puting liwanag ay nabuo, nagkaroon ng pahiwatig ng kawalang tatag. Parang tumanda na talaga ako. Bahagyang namutla ang katawan ng dumadaloy na puting liwanag ng Twilight Valley, at may tumulo na dugo sa sulok ng kanyang mga labi.
Kamakailan lamang ay nabuhayan siya, at ang kanyang katawan ay nabibigatan na ng mabibigat na pinsala. Ang kanyang mga pakikipaglaban kay Joven ay nakadagdag lamang sa kanyang mga pinsala at nagdulot sa kanya ng labis na pagkapagod. Thuish. Ipinadala ng Twilight Valley si Joven ng talon ng umaagos na liwanag. Dumating ang pag-atake ni Wu Heng sa parehong sandali, isang napakalaking palad na gawa sa 5 mga puyo ng enerhiya ang dumagundong sa hangin, sinisira ang lahat ng nasa daan nito. Scram! Umungol si Joven, nagpakawala ng nakakatuwang pagsabog ng enerhiya ng sinaunang lahi. Nagdilim ang langit at umugong ang lupa. Boom! Bang! Bumagsak! Ang time slash ng Twilight Valley at ang 5 elements law shattering palm ni Wu Heng ay parehong nadurog ng malupit na enerhiyang ito. Si Joven, namumula ang kanyang mga mata, ay kinasuhan si Francis. Anong nangyayari? Parang lumakas pa siya. Makikita ang takot sa mga mata ni Ancient God Resplendence. Ang kanyang isip ay hindi malinaw, at hindi niya makontrol ang enerhiya ng sinaunang lahi. Tinitigan ng Twilight Valley si Joven at nagtapos. Ito ay dapat na isang side effect ng bloodline, kasama ng mga provokasyon ni Francis, pagsusuri ni Wu Heng. Sa bawat oras na gumamit ang isang tao ng enerhiya ng sinaunang lahi, ang isa ay makakaranas ng napakalaking epekto pagkatapos. 2 beses nang ginamit ni Joven ang enerhiya ng sinaunang lahi, umiinom ng gamot para kumuha ng mas maraming enerhiya at dagdagan ang oras na mapanatili niya ang bloodline. Ito ang naging dahilan upang maranasan niya ang mga side effect kahit na nananatili pa rin ang bloodline energy. At ang mga pang-aasar ni Francis ay naging sanhi ng maging ang mental state ni Joven na maapektuhan. Francis, mamatay ka! Duguan ang mga mata ni Joven, at nagsisimula na ring tumulo ang gintong pilak na dugo mula sa kanyang napakalaking katawan. Ang malupit na enerhiya ng sinaunang lahi ay patuloy na tumatagas, na nagdulot ng kalituhan sa buong mundo. Thuish. Tumakas si Francis sa buong mundo, mabilis na iniwan si Joven. Ang kanyang bloodline energy ay kumukupas. Ginamit ni Francis ang spiritual eye ng Diyos para obserbahan si Joven. Sa likod ni Joven, ang Twilight Valley at Wu Heng ay may mahigpit na pagtugis, na patuloy na naglulunsad ng mga pag-atake. Ito ay para pabagalin si Joven at para gugulin din ang bloodline energy ni Joven. Hindi maganda. Lumalala ang sitwasyon ni Joven. Ang sinaunang Diyos na si JLC ay tumawag. Ang tanging magagawa natin ay subukan at pigilan si Francis, sabi ng Ancient God Ice Jade pagkatapos ng ilang pag-iisip. Kung mapipigilan nila si Francis, madali siyang mapapatay ni Joven. Ito ay magbibigay daan sa kanya upang mabawi ang kanyang katinoan at bigyan sila ng kaunting pag-asa. Swoosh! Swoosh! Ang 2 half-step na Godlords of Ancient Soul Hall ay lumapit mula sa ibang direksyon. Nang makarating sila sa harap ni Francis, sinimulan nilang subukang pigilan siya. Malamig na Ice Mountain. Darkwater Jail Dragon. Gumamit silang 2 ng malalakas na kasanayan sa pakikipaglaban, nagpadala ng isang higanteng dragon at isang napakalaking bundok ng yelo kay Francis. Scram! Umuungal si Francis habang iniipon niya ang kanyang Chaos Origin Divine Power, sunod-sunod na kamao na binubuo ng Dark Silver Energy. Tinulungan din siya ng sinaunang Diyos na si Casper at ang maliit na pus ang magnanakaw sa pagpigil sa mga pag-ataking ito. Boom! Bang! Bumagsak! Ang banggaan ng mga pag-ataking ito ay naging sanhi ng pagyanig ng langit. Ang batang ito ay may sapat na lakas ngayon para makipaglaban sa akin. Tinitigan ng sinaunang Diyos na si JLC si Francis, isang masamang ekspresyon sa kanyang mukha at pagkasuklam sa kanyang puso. Noon, kailangan ni Francis at Wu Heng na nagtutulungan na gamitin ang kanilang mga trump card para talunin siya, ngunit ngayon, maaari na ngayong magpakita ng kapangyarihan si Francis na maihahambing sa isang half-step na Godlord na nag-iisa. Patayin! Sa sandaling ito, dumating si Joven mula sa likuran. Gayunpaman, ang kanyang bloodline energy ay mas mahina kaysa dati. Alab ng kidlat ng Tribulation Eye. Itinutok ni Francis ang ulo ni Joven at nagpaputok ng apoy ng Tribulation Lightning mula sa kanyang kaliwang mata.
Kakrak. Ang hindi mabilang na mga kidlat ay agad na sumabog sa ulo ni Jovan. Kasabay nito, nilaslas ng Twilight Valley ang ulo ni Jovan gamit ang isang talon ng puting kristal. Giant Godfinger. Ipinalibot ni Wuheng ang kanyang bloodline energy, divine power, at ang kanyang pag-unawa sa law, at itinulak palabas gamit ang kanyang daliri. Sa ilang sandali, ang katawan ni Jovan ay ganap na nilamon ng mga pag-ataking ito. Ngunit mayroon pa rin si Jovan ng kanyang sinaunang Diyos Diablo na katawan. Pinigilan ng perpektong pisikal na katawan na ito ang 70% ng pinsalang ginawa kay Jovan. Nang kumalat ang mga pagsabog, si Jovan ay umangkas, ngunit ang kanyang target ay hindi si Francis. Umalis. Nanawagan si Jovan sa Ancient God Ice Jade at Ancient God JLC. Ang sunod-sunod na pag-atake na iyon ang naging dahilan upang mabawi ni Jovan ang kanyang katinoan. Ang kanyang enerhiya ng sinaunang lahi ay unti-unting humihina, at sa isang direktang labanan, wala na siyang pagkakataong manalo. Whoosh! 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 Natural na naiintindihan ng dalawang half-step na God Lords of Ancient Soulhole na hindi maganda ang sitwasyon, kaya umatras sila kasama si Jovan. Pagkatapos nila, tumawag si Francis habang humahabol siya. Bagamat naibalik na ni Jovan ang kanyang katinoan, ang enerhiya ng sinaunang lahi ay patuloy na mabilis na naglalaho. Kayong dalawa, bantayan mo ang likod ko habang nakikipag-ugnayan ako sa aking amo. Sabi ni Jovan habang tumatakas. Kapag ang kanyang enerhiya ng sinaunang lahi ay ganap na naubos, malamang na mamamatay silang lahat dito. Okay. Kitang-kita ang kagalakan sa mga mukha ni Ancient God Ice Jade at Ancient God JLC. Masyadong malayo ang Ancestral Legacy Treasury sa base ng Ancient Soulhole. Ang mga karaniwang paraan ng komunikasyon ay hindi kailanman gagana. Gayunpaman, tila may paraan si Jovan para makipag-ugnayan sa kanyang amo. Ang master ni Jovan ay ang God Lord Stellar Aspect, miyembro din ng Heaven's Legacy Race at isang taong may maraming kakayahan. Hanggat maaaring makipag-ugnayan si Jovan sa taong ito, mayroon pa rin silang pag-asa. Swish! Ikinawin ni Jovan ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang itim na figure. Ang figurang ito ay medyo malaki, at ang katawan nito ay ganap na gawa sa metal. Naglabas ito ng lakas ng isang kalahating hakbang na Panginoong Diyos. Ito ba ay isang automat? Lumiwanag ang mga mata ng sinaunang Diyos na si JLC. Karaniwang walang anumang sigla ang mga automaton at kinokontrol ng iba, ngunit ang itim na figurang ito ay nagtataglay ng matinding sigla. Iyon ay isang Death God Guard ng Legacy Race ng Langit. Nagdilim ang ekspresyon ng Twilight Valley. Walang sino man ang maihahambing sa Heaven's Legacy Race pagdating sa automaton technology, ngunit ang mga automaton ay mayroon ding maraming flaws. Halimbawa, ang mga high-power na automat ay mahal sa pagtatayo at hindi masyadong mabilis, ginagawa silang mas mahina kaysa sa mga eksperto ng parehong antas. Gayunpaman, ang Death God Guards na ginawa ng Heaven's Legacy Race ay isang pagsasanib ng buhay at makinarya, na nagbibigay ng mga pakinabang ng dalawa at ginagawa silang hindi kapani-pani walang malakas. Tigilan mo sila. Utos ni Jovan, at pagkatapos ay kumuha siya ng Silver Jade Token. Swoosh swoosh. Nagsimulang gumalaw ang kanyang mga daliri sa ibabaw nito, nagukit ng mga kakaibang salita sa ibabaw nito. Hindi maganda. Iyan ay isang espesyal na paraan ng komunikasyon na ginagamit ng Heaven's Legacy Race. Siguradong sinusubukan niyang makipag-ugnayan sa ibang miyembro ng Heaven's Legacy Race. Napangisi si Twilight Valley sa tanawing ito. Isang Jovan ang mahirap harapin. Kung mas marami pang miyembro ng Heaven's Legacy Race ang dumating, hindi siya naglakas loob na isipin ang mga kahihinatnan. Isang grupo ng mga tao ang nakatayo sa isang malayang dimensyon. Nasa harap nila ang dalawang komplikadong hanay ng Heaven's Legacy. God Lord Stellar Aspect, ang aking Ancient Soulhole ay mayroon lamang Ancient God Ice Jade at Ancient God JLC na natitira. Sabi ng Diyos Lord Gloomhaven sa pagkabalisa. Sa puntong ito, nawala ang Ancient Soulhole ng 3 peak rank 8s, 3 rank 9s, at isang half-step na God Lord. Jovan, anong ginagawa mo? Bakit hindi mo makontak ang master mo?
Malungkot ang ekspresyon ng Diyos Lord Stellar Aspect. Si Joven ay kanyang disipulo, kaya natural na alam niya ang kanyang mga kakayahan. Sa lohikal na pagsasalita, si Joven ay dapat na walang kapantay sa dimensyong iyon, kaya paano nila natamo ang gayong matinding pagkalugi? Itong Destiny Energy. Ang God Lord Stellar Aspect ay nagdurusa sa mga epekto ng enerhiya ng Destiny, kaya hindi niya matukoy ang kasalukuyang kalagayan ni Joven. Sisimulan ko na ngayong maghanda upang i-activate muli ang teleportation array. Sa pagkakataong ito, personal na pupunta ang matandang ito. Napakaseryoso ng ekspresyon ni God Lord Stellar Aspect habang umaakyat siya sa teleportation array at sinimulang ayusin ito. Natigilan ang lahat ng miyembro ng Ancient Soul Hall na naruroon. Ito. Kung may kailangan ka, magtanong ka lang. Bahagyang lumuwag ang ekspresyon ng Diyos Lord Gloomhaven. Alam nilang lahat kung gaano karaming mapagkukunan ang kailangan para ma-activate ang array na ito. At sa pagkakataong ito, nagpadala sila sa isang Diyos na Panginoon, na ginagawang mas nakakatakot ang presyo. 1398. Hindi maganda. Iyan ay isang espesyal na paraan ng komunikasyon na ginagamit ng Heaven's Legacy Race. Siguradong sinusubukan niyang makipag-ugnayan sa ibang miyembro ng Heaven's Legacy Race. Napangisi si Twilight Valley sa tanawing ito. Isang Joven ang mahirap harapin. Kung mas marami pang miyembro ng Heaven's Legacy Race ang dumating, hindi siya naglakas loob na isipin ang mga kahihinatnan. Kailangan nating itigil ito. Determinado ang mga mata ni Wu Heng. Whoosh! Ang grupo ng tatlo ni Joven at ang Death God Guard ay patuloy na nanatili sa loob ng Space Ceiling Array habang sila ay lumilipad. Alam nila na, sa sandaling umalis sila sa hanay, ang Twilight Valley ng Light Race at si Francis ay makakagamit ng instant movement. Hinawakan ninyo ang iba habang hinahabol ko si Joven at pinipigilan siya. Nag-message si Twilight Valley sa iba. Okay. Sumangayon ang lahat. Ang Twilight Valley ay isang miyembro ng Light Race, kaya siya ang pinakamabilis at pinakamalakas na tao sa kanilang panig. Siya ang may pinakamalaking pagkakataon na magtagumpay laban kay Joven. Whoosh! Ang iba pa sa grupo ay umakbay sa Ancient God JLC, Ancient God Ice Jade, at sa Death God Guard. 5 elementong pagpigil. Inihalo ni Wu Heng ang enerhiya ng Lo sa kanyang katawan at agad na nagpakawala ng isang mabigat na domain ng pagsugpo. Agad na nakaramdam ng malakas na bigat ang tatlong kalaban na nagpahirap sa kanila sa paggalaw. Thwish! Sumugod si Francis patungo sa Ancient God JLC. Flame Soul Devil Eye. Isang nakakapasong illusion daw na enerhiya ang bumaba sa kaluluwa ng sinaunang Diyos na si JLC. Agad na naramdaman ng sinaunang Diyos na si JLC na ang kanyang kaluluwa ay nag-aalab. Kasabay nito, ang kanyang pag-iisip ay naging lubhang hindi mapakali, hindi mabilang na mga negatibong emosyon ang lumalabas. Chaos Origin God Suppressing Seal. Mabilis na tinipon ni Francis ang kanyang Chaos Origin Divine Power sa isang napakalaking Dark Seal na dummy-in sa Ancient God JLC. Ang hamak na ito. Nagulat at nagalit ang sinaunang Diyos na si JLC. Sa kanyang unang sagupaan kay Francis, kinailangan ni Francis na sumama kay Wu Heng upang labanan siya. Ngunit ngayon, kayang labanan siya ni Francis ng mag-isa. Bagamat ayaw niya, napilitan siyang aminin na si Francis ay napakalakas at nagtataglay ng lakas ng isang half-step na God Lord. Ang napakalaking selyo ay malapit nang tumapak sa kanya. Pagkukulong sa dagat ng impyerno. Sa kritikal na sandali, ang katawan ng sinaunang Diyos na si JLC ay namaga at naging isang dagat ng itim na alon. Sa ganitong estado, pareho niyang pinaliit ang epekto ng illusion arts habang pinalalakas din ang kanyang depensa. Itong paglipat na naman. Naningkit ang mga mata ni Francis. Sa kanyang unang pakikipagtagpo sa lahi ng sinaunang kaluluwa, ang kanyang kalaban ay gumamit ng katulad na pamamaraan. Ang Bloodline Secret Art na ito ng Ancient Soul Race ay maaaring gawing isang diskarte sa pag-atake ang kaluluwa. Ito ay hindi kapani-paniwalang malakas, dahil maaari itong direktang umatake sa kaluluwa ng isang kaaway, ngunit ang pagkabigo ay magdudulot ng matinding pinsala para sa gumagamit. Supalan.
Kinokontrol ni Francis ang napakalaking selyo at hinahampas ito sa mga itim na alon. Ang selyo ay napapaligiran ng kakaibang force field na lumamon sa nakapaligid na enerhiya, kabilang ang mga itim na alon kung saan ang Ancient God JLC ay naging transformed. Lalong lumakas ang Chaos Origin God Suppressing Seal na may ganitong kakayahan sa paglamon habang lumilipas ang panahon, at nagawa nitong mahigpit na sugpuin ang Ancient God JLC. Pagkawatak-watek ng mata ng Diyos. Ang kaliwang mata ni Francis ay nagpakawala ng isang panaginip na ambon na agad na nagsimulang suriin ang mga itim na alon ng Ancient God JLC. Biglang nagsimulang maglaho ang mga itim na alon na hindi maipaliwanag, simula sa gilid. Anong nangyayari? Yung galaw na naman. Ang sinaunang Diyos na si JLC ay natigilan sa una, at pagkatapos ay sumigaw siya sa galit. Naranasan na niya noon ang God Eye disintegration ni Francis, ngunit habang lumalakas si Francis at lalong lumakas ang kanyang God's spiritual eye, tumaas din ang kapangyarihan ng pagkilos na ito. Boom! Kasabay nito, ang Chaos Origin God Suppressing Seal ay bumagsak. Hindi. Ang kombinasyon ng mga pag-atake ay agad na nagkaroon ng epekto, at ang sinaunang Diyos JLC ay nagsimulang sumigaw. Nais lumaban ng sinaunang Diyos na si JLC, ngunit napagtanto niya na ang kanyang lakas ay nalalanta. Paano ito? Paano naging ganito kalakas ang kanyang eye bloodline? Tinitigan ng sinaunang Diyos na si JLC ang kaliwang mata ni Francis. Sa sandaling ito, nagsimulang manginig ng husto ang dugo sa kanyang katawan. Whoosh! Ang napakalaking dagat ng itim na alon ay unti-unting lumiit hanggang sa isang maliit na batis na lang ang natira. Mamatay! Sa ilalim ng kontrol ni Francis, muling pinindot ang selyo. Dumagundong. Ang Chaos Origin Divine Power ay nilamon habang ang God Eye Disintegration ay pinigilan. Nawala ang huling agos ng itim na tubig. Haha, isang kalahating hakbang na Diyos Panginoon. Bahagyang ngumiti si Francis. Ito ang unang pagkakataon na nagawa niyang pumatay ng isang kalahating hakbang na Diyos na Panginoon sa kanyang sarili. Nang maharap ang Ancient God JLC, lumingon si Francis sa kabilang panig. Boom! Bang! Bumagsak! Nagtutulungan si Ancient God Resplendence at Ancient God Casper para sa lakayin ng Ancient God Ice Jade. Sa tingin niyong dalawa kaya niyo akong harapin. Malamig na bumantong hininga ang Ancient God Ice Jade habang hinahampas niya ang kanyang kamay sa Deep Chill Pearl. Deep Ice Annihilation. Ang Deep Chill Pearl ay nagpaputok ng napakalamig na snow na nagyelo sa lahat ng nasa daan nito, kabilang ang enerhiya ng oras sa hangin. Whoosh! Ang soul beast ng sinaunang Diyos na si Ice Jade ay sumama sa pag-alo ng nyebe na ito. Ang itim na painting ay agad na naging kulay abu-puti. Nakabalot sa napakalamig na nyebe na iyon, sinisingil nito ang sinaunang Diyos na si Casper. Damn! Ang babaeng ito ay may pinakamataas na kalidad na divine artifact. Ang sinaunang Diyos na si Casper ay nag-igting ng kanyang mga ngipin at nagtipon ng time energy sa isang puting kalasag. Bing! Crack-crack! Tinamaan ng gray-white shark ang puting kalasag at agad itong pinulbos. Ang enerhiya ng oras na bumubuo sa kalasag na ito ay mabilis na nagsimulang pabagalin ang karga ng puting painting, ngunit ang kahangahangang malamig na enerhiya na iyon ay tumagos sa puting kalasag at nagsimulang makaapekto sa sinaunang Diyos na si Casper at sinaunang Diyos Resplendence, na naging sanhi ng kanilang mga katawan at kaluluwa na manginig. Hindi na magtatagal silang dalawa. Nagdilim ang tingin ni Francis nang simulan niyang i-activate ang kaliwang mata. Ang Ancient God Ice Jade ay palaging ang pinakamalakas sa tatlong half-step na God Lords ng Ancient Soul Hall, at sa kanyang pinakamataas na kalidad na Divine Artifact, mas nagawa niyang duminahin ang sinaunang Diyos na si Casper at Ancient God Resplendence, na iniwan silang walang magawa laban sa kanya. Kayong dalawa ay hindi bagay sa akin. Tumawa ang Ancient God Ice Jade habang nagpapakawala siya ng mas maraming kapangyarihan mula sa Deep Chill Pearl. Roar! Ang gray-white shark ay umungol, naglalabas ng nagyayelong enerhiya sa buong mundo. Kumapit ka! Basag! Ang puting kalasag na ginagawa ng sinaunang Diyos na si Casper upang mapanatili ay mabilis na nagyelo at pagkatapos ay nabasag.
Kayong dalawa, mamatay kayong dalawa. Ngumisi si Ancient God Ice Jade. Sa sandaling ito. Hey! Ang mamamatay ay ikaw. Isang mahinang tawa ang nagmula sa kanyang likuran. God Eye Duplication, Deep Eyes Annihilation. Isang napakalaking silver eye ang lumitaw sa likod ng Ancient God Ice Jade, na naglalabas ng malakas na sinaunang bloodline energy na nagpang-inag sa kaluluwa ni Ancient God Ice Jade. Bees. Ang mapanaginipan na ambon ay umambon, at pagkatapos ay isang kulay abo na puting piting ang biglang lumabas mula sa ambon, na nabalot ng isang napakalaking bagyo ng yelo. Sa nangyari, habang tinatanggihan ng sinaunang Diyos na si Casper ang pag-atake ni Ancient God Ice Jade, sinimulan ni Francis na gamitin ang God Eye Duplication dito. Dahil wala siyang masyadong origin energy, kailangan pa ni Francis ng ilang oras, ngunit nagtagumpay siya. Francis. Hindi. Agad na napasigaw sa takot ang sinaunang Diyos na si Ice Jade. Ngunit huli na ang lahat. Binuksan ng Grey White Shark ang mabagsik nitong sikmura at nilamon ng buo ang Ancient God Ice Jade. Thwish. Agad na lumapit si Francis, gamit ang kanyang space-time robe para labanan ang hindi kapani-pani walang lamig, at kinuha ang Deep Chill Pearl. Ang sinaunang Diyos na si Casper at sinaunang Diyos na Resplendence ay walang pagtutol kay Francis na kunin ang mga samsam ng tagumpay. Habang pinapatay ni Francis ang Ancient God Ice Jade, sa kabilang dulo, ginagamit ni Wu Heng ang kanyang pinakamataas na lakas upang pilitin ang Death God Guard sa isang posisyon ng passive defense. Alab ng kidlat ng Tribulation Eye. Agad nagpaputok si Francis ng Tribulation Lightning Eye Flame. Magagamit na ni Francis ang Eye Bloodline technique na ito ayon sa gusto niya, at ito ay gumagalaw ng may hindi kapani-pani walang bilis. Hiss! Agad na tumili ang Death God Guard. Natagpuan na nitong mahirap harapin si Wu Heng, at ang namagitan ni Francis ay nagtatambak ng sakuna sa sakuna. Mamatay! Pinakondense ni Wu Heng ang kanyang bloodline energy at divine power at itinulak palabas gamit ang kanyang daliri, sinisira ang Death God Guard sa parehong katawan at kaluluwa. Kuya Hale, ang iyong Eye Bloodline ay tila lumakas pa. Bahagyang ngumiti si Wu Heng, at pagkatapos ay sumulyap siya sa kaliwang mata ni Francis. Ang iyong Eye Bloodline ay tila hindi kasing simple ng hitsura nito, mataimtim na sinabi ng sinaunang Diyos na si Casper. Kanina, ang nangingibabaw na enerhiya ng Ancient Race Bloodline ay nilunod ang lahat ng iba pang bloodline energy, at ang Light Race at Giant God Race ay naruroon din, kaya walang nakapansin na ang Eye Bloodline ni Francis ay lumakas. Ngayon, gayunpaman, ang enerhiya ng bloodline ni Jovan ay naglaho, at ang enerhiya ng linya ng dugo ng Light Race ay nagsimula na ring maglaho pagkatapos maubos sa mahabang panahon ng pakikipaglaban. Ngayon lang mararamdaman ang malakas na bloodline energy ni Francis. Malapit ito sa bloodline energies ng nangungunang 10 sinaunang lahi. Matapos maramdaman ang enerhiyang ito, nagulat ang sinaunang Diyos na si Casper. Brerum. Isang nakakabinging pagsabog ang nagmula sa malayo. Hindi. Kasunod nito ay ang galit na galit at ayaw ni Jovan na dagandong. Haha, Heaven's Legacy Race, tapos ka na. Tumawa si Twilight Valley. Ang lahat ay hindi maiwasang tumingin, at nakita nila na ang pagtatangka ni Jovan na magpadala ng mensahe ay napigilan ng Twilight Valley. Gayunpaman, tila napakahina na ngayon ang Twilight Valley. Ang kanyang katawan na binubuo ng umaagos na mga daloy ng liwanag ay lumabo. Ito ay maliwanag na siya ay nagbayad ng hindi maliit na presyo upang sirain ang paraan ng komunikasyon ni Jovan. Ngunit sulit ang lahat. Hindi lamang niya pinigilan si Jovan, ngunit ang iba ay nanalo rin ng malaking tagumpay sa kabilang panig ng larangan ng digmaan. Sinaunang Diyos JLC, sinaunang Diyos Ice Jade, at ang Death God Guard ay napatay na lahat. Lahat patay. Gulat na inis ka ni Jovan ang lugar. Siya na lang ang natitira, at isang piraso na lang ng kanyang bloodline ng sinaunang lahi ang natitira. Ang legacy race ng langit. Ang titig ni Twilight Valley ay naging napakasama ng kanyang palad habang naglalabas ng isang talon ng enerhiya ng oras. Swish! Isang bilog na metal na kalasag ang lumitaw sa kamay ni Jovan.
Ang gintong kalasag ay agad na naglabas ng isang malakas na hadlang ng gininto ang liwanag, na lumikha ng isang proteksyon na simboryo sa paligid ni Jovan. Kling-klang. Ang talim ng enerhiya ng time ay tumama sa gininto ang simboryo, at pagkatapos maputol ang isang bitek na may matinding kahirapan, sa wakas ay nakapasok na rin ito. Ngunit ang natitirang kapangyarihan nito ay napakahina kaya nagawang pawiin ni Jovan. Kataas-taas ang kalidad na banal na artifact. Nagulat si Francis. Tunay na maraming mahahalagang bagay si Jovan sa kanyang pagkatao. Ngunit ano ang punto sa pagkuha ng isang pinakamataas na kalidad na banal na artifact ngayon? Siya ay nag-iisa ngayon, at ang kanyang enerhiya sa bloodline ng ancient race ay halos nawala na. Whoosh! Nagsimulang lumapit ang grupo kay Jovan. Heaven's Legacy Race, natalo ka na sa pagkakataong ito. Ang sinaunang Diyos na si Casper ay hindi napigil ang tumawa. Pinalibutan ng lahat si Jovan, ang kanilang mga mata ay malamig, malupit, at puno ng layuning pumatay. Damn! Hindi ka pa kakawala ng Heaven's Legacy Race. Si Jovan ay mabangis na iniwas ang kanyang mga mata sa grupong ito. Hindi niya akalain na, bilang isang miyembro ng Heaven's Legacy Race na may kapangyarihan ng sinaunang lahi, talagang matatalo siya sa grupong ito. 1399. Damn! Hindi ka pa kakawala ng Heaven's Legacy Race. Si Jovan ay mabangis na iniwas ang kanyang mga mata sa grupong ito. Hindi niya akalain na, bilang isang miyembro ng Heaven's Legacy Race na may kapangyarihan ng sinaunang lahi, talagang matatalo siya sa grupong ito. Francis, sa pagsira sa aking mga plano, hindi ka mamamatay ng mabuting kamatayan. Bumagsak ang mga mata ni Jovan kay Francis. Si Francis ang halos lahat ng dahilan ng kanyang pagkatalo sa pagkakataong ito. Dapat alalahanin mo muna ang sarili mo. Malamig at walang pakialam ang ekspresyon ni Francis, ang kanyang sama ng loob kay Jovan ay itinakda, kaya hindi maaaring payagang mabuhay si Jovan. Hey! Kahit mamatay ako, hindi kita pababayaan ng basta-basta. Biglang ngumisi si Jovan. Bigla niyang pinakilos ang lahat ng enerhiya ng bloodline ng ancient race na natitira sa kanyang katawan at nagsimulang bumuo ng spell gamit ang kanyang mga kamay. Buzz! Bees! Nagsimulang lumabas ang sunod-sunod na salita ng translucent Heaven's Legacy Race, na may misteryoso at hindi maarak na kapangyarihan. Anong ginagawa niya? Ngumisi si Wu Heng. Bagamat si Jovan na lang ang natitira, miyembro siya ng Heaven's Legacy Race, kaya wala ni isa sa kanila ang minamaliit siya. Si Francis ay nagkaroon din ng masamang pag-iisip at nagsimulang maingat na umatras. Hindi lang din si Francis. Ang iba ay nagsimulang umatras habang nakatitig kay Jovan upang hindi siya gumamit ng ilang lihim na pamamaraan upang makatakas. Haha, Heaven's Legacy Cat, saan ka pupunta? Mabangis na ngumisi si Jovan. Buzz! Bees! Ang translucent na Heaven's Legacy Race na mga salita ay lumipad sa hindi kapani-paniwalang bilis sa katawan ng maliit na magnanakaw na pusa. Munting pas ang magnanakaw. Agad na tumawag si Francis nang may alarma. Hindi niya inaasahan na gagawa ng hakbang si Jovan laban sa maliit na pas ang magnanakaw. Hindi rin maiwasan ng iba na titigan ang munting pas ang magnanakaw. Meow meow. Bumagsak sa lupa ang katawan ng maliit na magnanakaw na pusa, kung saan nagsimula itong umungol at sumigaw. Ang isang tatak ng mga salita ng Heaven's Legacy Race ay dahan-daang nagsimulang mabuo sa noo nito, at pagkatapos ay dahan-daang nagsimulang mag-apoy ang tatak. Munting pas ang magnanakaw. Biglang tumawag si Francis. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakarinig siya ng ganoong kahabag-habag na sigaw mula sa maliit na pas ang magnanakaw, at nararamdaman niya ang sakit nito sa pamamagitan ng kontratang pinagsaluhan nila. Anong ginagawa mo dyan? Galit na tiningnan ni Francis si Jovan, ang kanyang kaliwang mata ay lumingon. Hey! Pinapayuhan kita na huwag kang gumawa ng kahit ano sa akin. Malamig na tumawa si Jovan, hindi man lang nag-aalala. Meow meow. Habang sumisigaw ang munting pas ang magnanakaw, dahan-dahan itong naglakad patungo kay Jovan. Para bang ang amo ng munting magnanakaw na pusa ay nagbago mula kay Francis hanggang kay Jovan. Ang tanawing ito ay nagdulot ng pagkagulat sa lahat.
Ang Heaven's Legacy Cat ay nagkataon na ang pagkikrystal ng kaalaman ng aking Heaven's Legacy Race. Upang pigilan ang malakas na puwersang ito, ang Heaven's Legacy Race ay naglagay ng ilang mga pagpigil sa loob ng katawan nito sa panahon ng pag-unlad nito, medyo may pagmamalaki na sabi ni Jovan. Noong una, pinaplano niyang gamitin ang lihim na sining na ito para makuha ang Heaven's Legacy Cat pagkatapos niyang patayin ang lahat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napilitan siyang gamitin ang hakbang na ito para iligtas ang kanyang buhay. Meron pang ganyan. Galit ang ekspresyon ni Francis. Siyempre, ang ganoong bagay ay ganap na naaayon sa estilo ng Heaven's Legacy Race. Halimbawa, ang karamihan sa mahahalagang gusali ng Heaven's Legacy Race ay nilagyan ng kagamitan para sa pagsira sa sarili. Kung atakihin mo ako, papatayin ko ang Heaven's Legacy Cat. Tinitigan ni Jovan si Francis, ang kanyang mga mata ay walang awa. Tinitigan ni Francis si Jovan, ngunit hindi siya pumalo. Ang munting boss ang magnanakaw ay sinamahan siya mula pa noong Broken Moon Clan, at nakaranas sila ng hindi mabilang na pagsubok ng magkasama hanggang sa Ancient Desolate Realm of Gods. Paano kayang patayin ni Francis ang munting boss ang magnanakaw? Gayunpaman, malinaw na nakontrol ni Jovan ang maliit na boss ang magnanakaw na may balak na tumakas. Maaaring hindi makapag-strike si Francis dahil sa maliit na boss ang magnanakaw, ngunit hindi pakakawala ng light rays si Jovan. Nangangahulugan ba iyon na kailangan niyang sumali sa Giant God Race para harapin ang light rays? Kapag may nangyari sa akin, kasama ko ang Heaven's Legacy Cat. Malamig na tumawa si Jovan habang siya ay tumayo at nagsimulang dahan-daang umatras. Ang mga miyembro ng Giant God Race ay nanatiling hindi gumagalaw. Para naman sa mga miyembro ng Light Race, tinitigan nila si Jovan, may pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. Haha, Heaven's Legacy Cat, tara na. Tumawa si Jovan nang magsimulang umalis kasama ang maliit na boss ang magnanakaw. Noong una, gusto lang ni Jovan na magdala ng biktima kasama ang kanyang sarili sa kamatayan upang si Francis ay maiwang nanlulumo, ngunit ang maliit na boss ang magnanakaw ay tila may napakataas na katayuan sa puso ni Francis, at si Francis ay mukhang may napakalaking impluwensya sa oras na ito. Ni ang Giant God Race o ang Light Race ay hindi handang kumilos ng walang ingat. Meow meow. Buong lakas na nagpupumiglas ang munting boss ang magnanakaw, ngunit habang nagpupumiglas ito, lalong tumitindi ang puting apoy sa kanyang noo. Tila sinusunog nito ang bawat selula sa katawan nito kasama ang kaluluwa nito. Ang maliit na boss ang magnanakaw ay tumingin kay Francis, kawalan ng kakayahan, sakit, at paghingi ng tulong sa mga mata nito. Hindi nagamaan ang pakiramdam ni Francis habang lumingon siya sa likod. I wonder. Kung magagamit ko ba ang God ay Illusory Oblivion para i-neutralize ang teknik na ito? Biglang nagkaroon ng ideya si Francis. Ang lakas ng loob mong salakayin ako. Sa di kalayuan, si Jovan, na naghahanda pa lang sa pag-alis, ay biglang ngumisi at sumigaw. Ngunit nang mapagtanto niya na hindi nakatutok sa kanya ang eye bloodline technique ni Francis, ngunit sa maliit na boss ang magnanakaw, nakahinga siya ng maluwag. Bees. Nagsimulang umikot ang isang panaginip na ambon mula sa kaliwang mata ni Francis, naglaho sa mundo. Napakalakas ng sinaunang enerhiya. Ang mata ng batang ito ay malapit na sa God Eye level. Lumamlam ang ekspresyon ni Jovan. Dati, sa kanyang linya ng dugo ng sinaunang lahi, hindi niya binigyang pansin ang anumang iba pang linya ng dugo, ngunit tiyak na dahil sa walang katotohanan na mga diskarte sa eye bloodline ni Francis kaya siya ay natalo ng husto. Sa sandaling ito, sa wakas ay binigyan niya ng pansin ang eye bloodline ni Francis. Hey! Hindi ako naniniwala na may lakas ka pa para gamitin ang misteryosong eye bloodline technique na iyon. Napangiti si Jovan. Halos hindi na lumabas ang mga salita sa kanyang bibig nang malaman ni Jovan na hindi siya masyadong naniniwala sa mga ito. Sa lohikal na pagsasalita, si Francis ay gumugol ng napakaraming enerhiya na dapat ay wala na siyang sapat na natitira upang iwaksi ang sekretong sining na ginagamit niya upang kontrolin ang Heaven's Legacy Cat. Gayunpaman, si Francis ay nagbigay sa kanya ng napakaraming sorpresa. Tumigil ka na, kung hindi, papatayin ko ang Heaven's Legacy Cat.
Sigaw ni Jovan. Ngunit nagsimula na ang I-bloodline technique ni Francis, at ang buong mundo ay naging isang kamangha-manghang paraiso sa kanyang paningin. Ang isip ni Francis ay ganap na nakatuon sa nagliliyab na tatak sa noo ng maliit na magnanakaw na pusa. Patayin. Ipinatawag ni Francis ang kanyang origin energy at ibinuhos ang lahat sa mahiwagang apoy na iyon. Bees. Ang apoy ay kumikislap, ngunit hindi ito napatay at patuloy na dahan-daang nag-aapoy. Hindi maganda. Masyadong maraming origin energy ang ginugol ng mga nakaraang laban ko. Hindi ko ito maalis. Nanlalabo ang mga mata ni Francis, may bahid ng pagkabigo sa loob nila. Haha, isang walang kabuluhang kilos. Agad namang tumawa si Jovan. Bahagyang umiling ang ibang naroroon. Samantala, ang Twilight Valley ng Light Race ay nagsimulang magtipon ng banal na kapangyarihan, na naabot na ang mga limitasyon ng kanyang pagpigil. Hindi, kailangan kong iligtas ang munting pasang magnanakaw. Ang mga mata ni Francis ay kumislap ng may determinasyon, at muli niyang itinoon ang kanyang kaliwang mata sa misteryosong apoy. Kung hindi kita kayang iwaksi, sapat na iyon para pahinin ang iyong kapangyarihan. Sabi ni Francis sa kanyang sarili. Ang kanyang origin energy ay hindi sapat para iwaksi ito, ngunit ito ba ay sapat para sugpuin at pahinin ang apoy? Hanggat maaari niyang pahinin ang apoy, ang maliit na pasang magnanakaw ay maaaring makalaban. Manghina. Manghina. Itinuon ni Francis ang lahat ng kanyang iniisip sa apoy habang umuungal siya sa kanyang isipan. Natutunan ni Francis ang God ay illusory oblivion mula sa ibang lugar, at kahit siya ay hindi sigurado kung magagamit ito sa ganitong paraan. Pero ito lang ang kaya niyang gawin sa mga oras na ito. Isa lang ang nasa isip niya, ang pagnanais na humina at lumiit ang apoy. Bees. Ang dreamy silver ball sa kanyang God Eye dimension ay biglang nanginag. Biglang, sa sandaling ito, ang apoy sa noo ng maliit na magnanakaw na pusa ay biglang napinturahan sa isang bahaghari ng mga kulay, at ang apoy ay humina na parang natapon ng tubig. Tagumpay. Mahirap paniwalaan si Francis. Hindi pa niya ganap na naisagawa ang God ay illusory oblivion, ni hindi siya gumamit ng anumang espesyal na I-bloodline technique, ngunit ang apoy ay talagang humina ayon sa gusto niya. Ito ay masyadong walang katotohanan. Ito kaya ang origin daw ng spiritual eye ng Diyos. Ito. Anong nangyayari? Natural na napansin ni Jovan ang pag-unlad na ito, at agad siyang nabigla. Meow meow. Naramdaman agad ng munting pasang magnanakaw ang sakit, at tila humina ang kontrol. Swish! Ang maliit na pasang magnanakaw ay nagbagong anyo sa isang kulay abong pilak na liwanag at agad na nagsimulang lumipad patungo kay Francis. Hindi. Huwag kang pumunta. Namutla si Jovan. Sa sandaling ang maliit na magnanakaw na pusa ay nakakuha ng isang tiyak na distansya mula kay Jovan, ang apoy sa kanyang noo ay biglang namatay. Ang lihim na sining na kumokontrol sa Heaven's Legacy Cat ay epektibo lamang sa isang tiyak na distansya. Mabuti. Agad na sumigaw si Twilight Valley. Kahit na hindi niya alam kung paano ito ginawa ni Francis, ang Heaven's Legacy Cat ay nailigtas. At ngayon, mas mararamdaman ng lahat ang malakas na sinaunang aura ng espiritual na mata ng Diyos ni Francis. Patayin. Ungol ng Twilight Valley at naghanda sa pag-atake. Hayaan mo akong patayin siya. Biglang sabi ni Francis. Kapag pumayag ang Twilight Valley, ginamit ni Francis ang instant movement. Swish! Nakaalis na sila sa hanay ng space ceiling array sa ngayon, kaya ginamit ni Francis ang instant movement para direktang makarating sa gilid ni Jovan. Imposible! Paano naging ganito kalakas ang mata mo? Bahagyang nabaliw si Jovan habang umuungal. Ang lakas na ipinakita ng God spiritual eye ni Francis ay higit sa lahat ng nalalaman niya. 9 Lightning Soul Refinement. Kinuha ni Francis ang 9 Lightning Soul Refining Mirror at ibinuhos ang Divine Power. Swish! Siyam na kadena ng kidlat ay agad na bumaril mula sa salamin at bumalot sa kaluluwa ni Jovan. Sa puntong ito, si Jovan ay isa lamang sa pinakamataas na rank 9 na may mabibigat na pinsala.
Sa hindi kapani-paniwalang mahinang estadong ito, hindi siya katugma sa kapangyarihan ng isang pinakamataas na kalidad na banal na artifact. Ang iyong mata ay malapit na sa God Eye level, ngunit ang lahat ng eye bloodline sa mundo ay nagmula sa 8 Great God Eyes. Ngunit ang iyong mata. Habang papalapit ang kanyang kamatayan, tinitigan ni Jovan ang kaliwang mata ni Francis, ang kanyang isip ay umiikot. Hindi. Ang mata mo kaya ang ninth. Biglang may naisip si Jovan at sumigaw. Mangolekta. Inactivate ni Francis ang 9 Lightning Soul Refinang Mirror. Kumakapit. Hinailan ng siyam na tanikala ang kaluluwa ni Jovan sa salamin. Ipapatikim ko sa iyo ang pahirap ng walang hanggan na kidlat. Ungol ni Francis. Ngiyaw. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay lumitaw sa balikat ni Francis at sinimulang kuskusin ang sarili sa kanyang leeg. Patay. Napabuntong hininga si Twilight Valley. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Ang labanang ito ay naging lubhang mapanganib. Buti na lang at nagtagumpay sila. Sa sandaling ito, sa Chishing Zone, ang mukha ng Diyos Lord Stellar Aspect, na nasa kalagitnaan ng pag-aayos ng teleportation array, ay biglang namilipit sa galit. Nagsimulang manginig ang buong katawan niya habang may umaagos na dugo sa gilid ng labi niya. 1400. God Lord Stellar Aspect, lahat ng miyembro ng Ancient Soul Hall ko ay pinatay na. Nanginginig ang katawan ni God Lord Gloomhaven habang mahinang bumulong. Ang pinakamataas na rank 8s at rank 9s ay pangalawa. Ang mahalagang bahagi ay ang lahat ng 3 kalahating hakbang na God Lords ay nawala. Halos lahat ng nagawang maging isang half-step na God Lord ay may pag-asa na maging isang God Lord. Ang hangin ay lubhang mapang-api, at lahat ay nanginginig sa takot. Gaano kadelikado itong Ancestral Legacy Treasury na lahat ng pumasok kahit na 3 half-step God Lords, ay napatay. Ang ilang mga tao na nagagawan para sa isang pwesto sa koponan ay binibilang ang kanilang sarili na maswerte na hindi sila pumasok upang ipadala ang kanilang mga sarili sa kanilang pagkamatay. Ang aking alagad ay dumanas din ng kapahamakan. Ang Diyos Lord Stellar Aspect ay tumawag. Bahagyang lumuwag ang ekspresyon ng Diyos Lord Gloomhaven nang marinig ito. Ang isang tao na maaaring maging disipulo ni God Lord Stellar Aspect ay kailangang maging miyembro din ng Heaven's Legacy Race. Sa pagkakataong iyon, higit na nawala ang God Lord Stellar Aspect kaysa sa Ancient Soul Hall. Gayunpaman, kung alam ng Diyos na si Lord Gloomhaven na si Jovan ay nagtataglay din ng bloodline ng sinaunang lahi, maiintindihan niya sana na si Jovan ay nagkakahalaga ng kabuuan ng Ancient Soul Hall. Anong uri ng lugar itong Ancestral Legacy Treasury? Paano ito mapanganib? Diretsa ang tanong ng Diyos Lord Gloomhaven. Naramdaman niya na may kakaibang lihim tungkol sa Ancestral Legacy Treasury na ito. Kung hindi ito ituturing ng Heaven's Legacy Race ng ganoong kahalagahan. Ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall sa paligid ay agad na itinoon ang kanilang mga isip at naghanda upang marinig ang sagot. Ang Ancestral Legacy Treasury na sinasabi mo ay talagang isang Divine Kingdom na kabilang sa Light Race. Kaya lang, kalaunan ay nahulog ito sa kamay ng Giant God Race, simpleng paliwanag ng Diyos Lord Stellar Aspect. Banal na kaharian. Ang karamihan sa mga miyembro ng Ancient Soul Hall ay nagulat sa sagot na ito. Ang hinalinhan sa isang banal na kaharian ay isang munting mundo. Masyadong simple at marupok ang Little Worlds. Habang dumarami ang paglilinang ng isang tao, unti-unti silang nawala ng gamit. Ngunit kapag naabot na ng isa ang antas ng Panginoong Diyos, maaaring gamitin ng isang tao ang kapangyarihan ng isang batas upang baguhin at itayo muli ang isang munting mundo sa isang banal na kaharian. Kaya iyon ang nangyayari. Natigilan ng Diyos Lord Gloomhaven. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit ang Heaven's Legacy Race ay labis na nagmamalasakit sa lugar na ito ay isang banal na kaharian ng banal na lahi. Swish! Isang nasirang pinakamataas na kalidad na God Crystal ang lumitaw sa kamay ni God Lord Stellar Aspect. Marami pa ba? Ang Diyos Lord Gloomhaven ay tahimik na nag-click sa kanyang dila. Hindi pa rin ito sapat. Ang pagpapadala sa isang Diyos na Panginoon ay nangangailangan ng labis na kapangyarihan. Tawagan ng isa pang Diyos na Panginoon. 3 Diyos na Panginoon ang magsasama-sama ng ating lakas.
Sumigaw ang Diyos Lord Stellar Aspect. Sa sandaling ito, naiinip siyang umalis. Sa tabi ng puno ng oras, lahat ay pumasok sa kanilang sariling sukat ng paglilinang upang gumaling mula sa kanilang mga sugat. Si Wuhing at Twilight Valley, na nagsilbi bilang pangunahing puwersa at paulit-ulit na gumamit ng enerhiya sa antas ng God Lord, ay partikular na napagod. Kung hindi nila maayos na ayusin ang kanilang mga kondisyon, ang kanilang pag-unlad ay mahahadlangan sa hinaharap. Sa sukat ng space-time robe. Swish! Swish! Naglabas si Francis ng ilang mapagkukunan na maaaring mabawi ang banal na katawan at kaluluwa at ubusin ang mga ito. Pagkatapos ay hinati niya ang kanyang isip sa dalawa. Isang bahagi ng kanyang isipan ang nagsimulang tunawin ang ani mula sa malaking labanang ito. Sa labanang ito, nakipaglaban siya sa mga half-step na Godlords at sa ancient race bloodline-infused Yovan, at marami siyang natamo sa mga laban na ito. Ang pinakahalata ay napinalalim ni Francis ang kanyang pangunawa sa iba't ibang layunin, na makabuluhang nagpapataas ng kanilang kapangyarihan. Kung natutunaw niya ang lahat ng naintindihan niya, mapapatatag niya ang kanyang rank 9 cultivation. Ang ikalawang bahagi ng kanyang isip ay ginamit upang siyasatin ang espiritual na mata ng Diyos. Naalala niya na, nang iligtas ang maliit na pasang magnanakaw, ang kanyang God ay illusory oblivion ay hindi aktwal na nagtagumpay, at hindi siya gumamit ng anumang pamamaraan ng eye bloodline. Sa kabila nito, ang mahiwagang apoy sa noo ng munting pasang magnanakaw ay talagang hamina. Bagamat hindi pa rin malinaw ni Francis ang dahilan, sigurado siyang may kaugnayan ito sa kanyang kaliwang mata. Subukan natin. Sa isang pag-iisip, lumikha si Francis ng isang bola ng mabangis na pulang apoy sa hangin. Pagkatapos ay nagsimula siyang magpalipat-lipat ng origin energy, kung saan nagsimulang umikot ang mapangarapan na ambon mula sa kanyang kaliwang mata at nagsama-sama sa nakapalibot na espasyo. Sa isang iglap, ang mundo sa harap ni Francis ay naging nakasisilaw at makinang. Ang bawat bagay ay natatakpan ng mapangarapin na mga kulay. Maging ang Black Destruction Serpent Dragon sa di kalayuan ay lumitaw na parang bahaghari na Serpent Dragon. Bees! Nakatutok ang kaliwang mata ni Francis sa bola ng maraming kulay na apoy sa hangin. Sa pagkakataong ito, hindi ginamit ni Francis ang God ay illusory oblivion, nakatitig lang siya sa apoy. Ngunit pagkaraan ng ilang oras, nag-aapoy pa rin ang apoy sa hangin, na hindi nagpapakita ng anumang pagbabago. Paano naging ganito? Medyo nalilito si Francis. Kanina, nakatitig lang siya sa misteryosong apoy sa noo ng magnanakaw na pusa nang hindi gumagamit ng anumang uri ng eye bloodline technique, at biglang humina ang apoy, kaya bakit hindi na iyon posible ngayon? Tama, baka may kinalaman ito sa iniisip ko. Biglang nagkaroon ng ideya si Francis. Maliban sa pagtutuon ng buong isipan sa mahiwagang apoy na iyon, mayroon din siyang isang pag-iisip sa kanyang isipan, buong lakas na umaasang hihina ang misteryosong apoy. Dahil ba sa isiping iyon? Natagpuan ni Francis ang ideya na medyo kalokohan. Para biglang humina ang misteryosong apoy dahil lang sa pag-asa niya na tila hindi maisip. Ngunit dahil wala namang ibang kainahinala, maaari lamang niyang subukan. Si Francis ay muling nakatuon sa bola ng apoy. Nang hina. Nang hina. Paulit-ulit niyang iniisip. Biglang may naganap na nakakagulat. Whoosh! Ang bola ng apoy sa hangin ay lumiit sa kalahati ng laki nito. Ganyan ba talaga ang nangyayari? Natigilan si Francis sa una, at pagkatapos ay tuwang-tuwa siya. Pagkatapos gamitin ang kanyang origin energy, maaari niyang baguhin ang isang bagay sa isang pag-iisip lamang. Subukan natin ulit. Muling tinipon ni Francis ang kanyang isip at mga iniisip sa bola ng apoy. Patayin. Patayin. Sa pagkakataong ito, umaasa si Francis na mamamatay ang apoy. Tulad ng inaasahan, nang walang anumang babala, ang bola ng apoy ay tumigil na. Totoo naman. Tulala si Francis. Ang isipin na magkakaroon ng isang bagay na napakahimala at kakaiba sa mundo. Ngunit ngayon na naisip niya ito, maaari na lamang niyang maisip na ito ay dahil sa espiritual na mata ng Diyos. Subukan natin ito sa ibang bagay.
Agad na naging masigasig si Francis. Boom! Nagpakawala si Francis ng napakalaking kamao na gawa sa magulong silver energy. Pagkatapos ay inactivate niya ang kanyang origin energy at tumutok sa Chaos Origin Divine Fist. Dagdagan ng kapangyarihan. Ito ang nasa isip ni Francis sa pagkakataong ito. Ngunit walang nangyari sa Chaos Origin Divine Fist. Samantala, ang kanyang origin energy ay nagsimulang mabilis na maubos. Nakita ni Francis na imposibleng manatiling kalmado. Ang Chaos Origin Divine Fist ay hindi tumaas sa kapangyarihan, ngunit ang kanyang origin energy ay nagsimulang mabilis na maubos. Dahil kagagaling lang niya sa isang major battle, wala siyang masyadong origin energy noong una, kaya mabilis itong naubos. Bakit biglang hindi gumana? Umupo si Francis na naka-cross-legged at nagsimulang mag-isip. Buzz! Bees! Sa sandaling ito, bahagyang umindayog ang space-time rope dimension. Anong nangyari? Agad na umalis si Francis sa dimensyon. Sa labas, ang iba ay nakatayo rin sa tigang na lupa. Isang spatial na kaguluhan ang lumitaw sa banal na kaharian na ito. Tila ang isang tagalabas ay nagsisikap na makapasok, tahasang sinabi ng Twilight Valley. Ang puno ng panahon ay hindi pa ganap na nalulante at mayroon pa ring mahinang koneksyon sa kanya, na nagpapahintulot sa kanya na madama kung ano ang nangyayari. Hindi pwede yan. Hindi mo ba sinira ang communication tool ni Joven? Napangiti si Ancient God Resplendence at agad na nagtanong. Totoo yun, ngunit kapag namatay si Joven, malalaman ka agad ng Heaven's Legacy Race. Napabuntong hininga si Twilight Valley. Agad namang tumahimik ang iba. Sa oras na ito, ang tanging may kakayahang makapasok sa dimensyong ito ay ang Heaven's Legacy Race. Ang Legacy Race ng langit. Naging malungkot ang ekspresyon ni Wu Heng. Halos hindi pa tapos ang labanan, at wala sa kanila ang ganap na nakabawi. Kung mas maraming miyembro ng Heaven's Legacy Race ang dumating sa oras na ito, malamang lahat sila ay papatayin. Wala na bang paraan para pigilan ito? Agad na tanong ni Francis. Kung ito ay isang tao na mas mababa sa antas ng Diyos Panginoon, posibleng huminto. Dahan daw ang sabi ng Twilight Valley. Gayunpaman, medyo halata na, kung ang Heaven's Legacy Race ay nagpapadala ng iba, ito ay isang dalubhasa sa Diyos na Panginoon. Kung ang puno ng panahon ay hindi natuyo, walang sino man ang mapipilit na pumasok. Ang sinaunang Diyos na si Casper ay medyo ayaw na sinabi. Subukan mo lang. Baka gagana, diretsyong sabi ni Francis. Tumango naman ang iba. Talagang hindi ito ang oras para sumuko. Nandoon na. May naramdaman si Twilight Valley at ikinawin niya ang kanyang kamay. Isang puting fog ang biglang lumitaw sa kalangitan, at lumitaw ang imahe ng isang lugar sa labas ng gumuguhong sinaunang kuta. Ang walang laman sa lugar na iyon ay nanginginig, ang mga alon na nagpapakita sa hangin. Ngunit sa sandaling ito, walang sino man ang nagbigay pansin sa mga ripples, ngunit ang sitwasyon sa lupa. Sa lugar na iyon ay may dalawang napakalaking at hindi kapani-paniwalang komplikadong mga array. Sa tabi ng mga array na ito ay dalawang babae na nakatalikod sa grupo. Isa sa mga ito ay isang batang babae na may maliit na katawan, maputi ang balat, at nakasuot ng berde. Ang isa naman ay isang matangkad at balingkinita na babae na nakasuot ng puti, ang kanyang katanji tanging katawan ay malabong kitang-kita sa ilalim ng kanyang damit. Sumasayaw sa hangin ang kanyang itim na talon ng buhok, at naglabas siya ng marangal, dalisay, at hindi maarok na aura. Dagdag pa rito, ang babaeng nakaputing damit ay may pilak at itim na paws ang nakatamad sa kanyang mga balikat. Anong nangyayari? Dumating na ba ang Heaven's Legacy Race? Gulat na sigaw ni Twilight Valley. Logically speaking, dapat ay sinusubukan ng Heaven's Legacy Race na makapasok sa lugar na ito, kaya bakit may mga miyembro ng Heaven's Legacy Race na narito na? Ang dahilan kung bakit naisip niyang ang dalawang babaeng iyon ay miyembro ng Heaven's Legacy Race ay natural dahil sa Heaven's Legacy Cat na iyon. Ang malaking tamad na pusa. Agad na natigilan si Francis. Meow meow. Agad na nagsimulang tumawag ang munting pasang magnanakaw. Isang set ng maalikabok na alaala ang lumitaw sa kanilang isipan.
Sa Six Warlock Divine Tower ng Canopy Great Country ay isang maalamat na pag-iral na kilala bilang Six Warlock Divine Sage. At sa gilid ng sage ay isang tamad na pusa. Malaking tamad na pusa, magsimula. Sabi ng babaeng nakaputi. Ngiyaw. Ang malaking tamad na pusa ay tumalon papunta sa isa sa mga teleportation array at nagsimulang kumamaw sa paligid. Kaboom! Ang napakalaking array ay agad na nagsimulang dumagsa ng malakas na spacetime na enerhiya na kumalat sa buong mundo at nagsimulang baguhin ang spacetime. Ang umalingaw-ngaw na kawalan ay biglang naging kalmado muli. Big Sis Chin, bakit tayo pumunta dito? Tanong nung girl in green. Hindi kita hiniling na sumama, ngunit matigas ang ulo mo. Malumanay nang umiti ang babaeng nakaputi. Okay. Dapat na tayong umalis, sabi ng babaeng nakaputing damit, at pagkatapos ay umalis siya kasama ang batang babae na may berdeng damit at ang malaking tamad na pusa gamit ang iba pang teleportation array. Nag-activate ang array, at ang dalawang babae at isang pusa ay nawala ng walang bakas. Personal na nawala ang Godlord Stellar Aspect. Dapat walang problema sa pagkakataong ito. Ang Diyos Lord Gloomhaven ay medyo mapatla. Ang tatlong Godlords ay nakakonsumo ng malaking enerhiya para i-activate ang teleportation array ngayon. Buzz! Bees! Sa sandaling ito, nagsimulang mag-buzz ang metal na platform sa harap nila. Ang spatial na landas sa array ay nagsimula ring i-twist. Whoosh! Isang figure ang lumipad at bumangga sa lupa sa malapit. Sa maingat na pagsusuri, ito ay walang iba kundi ang Godlord Stellar Aspect. Flush! Ang Diyos Lord Stellar Aspect ay nagsuka ng dugo, ang kanyang mukha ay natigilan at galit na galit. Talagang mayroong reverse teleportation array sa Divine Kingdom. Sino lang ang may pananagutan? Mahirap para sa mga hindi kabilang sa Heaven's Legacy race na maglagay ng mga ganitong komplikadong array, at ang reverse teleportation array ay mas komplikado kaysa sa teleportation array. Kasabay nito. Boom! Bang! Ang 8 panig na metal platform ay sumabog. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.